Okay po, magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon sa ating buhay. Kamusta na po ang ating mga ginagawa sa araw na ito? Naway tayo na sa mabuting kalagayan. Tayo pong lahat ay nais makagawa ng magandang bagay, accomplishment sa ating buhay. Ngunit meron po akong tanong sa inyo. Okay? Nais ba natin na tayo ay gamitin ng Diyos? Sa kapakanan ng iba? Gusto ba natin tayo ay gamitin ng Diyos? Kasi ang Diyos ay gumagamit ng mga tao. Gumagamit siya ng mga tao para sa ikabubuti ng iba pang mga tao. Makikita natin ang ating text sa Ezra chapter 7 hanggang chapter 10. Ang tungkol sa pamumuhay bilang mananampalataya. Pamumuhay bilang mananampalataya. Okay. At dito ay makikita natin ang pagbabalik loob ng mga Israelita kay Yahweh. Sila ay magbabalik loob kay Yahweh dahil sila ay tumalikod kay Yahweh sa Diyos at ngayon ay magbabalik loob sila sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Yes, O God, amang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Idinadalangin ko, samahan mo po kami sa pag-aaral, O God, sa buhay ni Ezra. Kung paano mo ginamit si Ezra, Panginoon. Kailangan ko bigyan mong linaw ang aming isipan at puso na maunawaan namin ito at makita namin kung sino ka, kung paano mo ginamit si Ezra at kung paano rin siya nagpagamit sa iyo. At kung ano naging impact nito sa bansang Israel, kung ano naging resulta nito sa bansang Israel at mga Israelita. Maraming salamat po, Panginoon. Pangunahan mo po ako at bigyan mong linaw ang aming isipan at puso sa aming buhay bilang mananampalataya sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating title ay Ezra People. Yan ang hansay niya, Ezra People. Bakit? Mahal na mahal kasi ni Ezra ang mga tao, no? Sabi nga sa Ezra, ito sabi rito, the second person to lead a return back to Jerusalem is a priest named Ezra, who rebukes the people by leading a revival in the city. Yan, ito pa rin si Ezra, isang priest, at nagdala siya ng isang revival dito sa mga tao, no? Revival ng kanilang pananampalataya, no? Pagbabalik pananampalataya. Sino ba itong si Ezra? Patuloy natin tignan. Okay? Ezra chapter 7 verse 1 and 6. Makalipas ang ilang panahon nang si Artaxerxes, ang hari ng Persia, ay dumating mula sa Babylonia. Alam niyo po, itong si Artaxerxes, hari ito ng Persia. Okay? At itong Israelita, itong mga Israel, nasakop sila ng Babylonia. At dinala silang bihag sa Babylonia. At ang Babylonia naman ay sinakop ng Persia. Kaya ngayon, hawak na ng Persia ang Babylonia at yung mga Israelitang bihag dito sa Babylonia. Malinaw po ba? Okay. Dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nangangalang Ezra. Pumunta raw doon isang lalaki. Lalaki to si Ezra, hindi ito babae. No? Sa Pilipino kasi pag Ezra, tingin natin, Ezra, babae yata. Hindi, lalaki po ito. Pangalan to sa mga Israelita. No? Mga ibang Israelita. Nagmula siya sa angkan ni Aaron, itong si Ezra. Si Aaron po isang Levita, isabihin ng mga Levita kasi ang pinili ng Diyos para maglingkod sa templo ni Yahweh. At dito siya galing, si Ezra. Angkan siya ng mga naglilingkod sa Diyos, sa templo. Si Ezra ay isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Si Ezra daw, isang dalubhasa sa kautusan. Ano ba itong kautusan? Kautusan ng Diyos na ibinigay sa Israel. Dahil ang Israel noon ay tumatakbo sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos. Ang pinakagobyerno nila ay ang batas nila ay nanggaling sa Diyos. Parang Pilipinas, meron tayong gobyerno, meron tayong batas, no? Pero ang batas ng Israel, ang gobyerno ng Israel tumatakbo sa batas ng Diyos. At ito'y marami, kautusan ng Diyos na pinaiiral nila. Pinaiiral ng Israel dahil sa yung kung paano mo hatulan yung tao pag nagkasala, kung paano yung mga piyesta, pa-celebration nila, yung mga pinagbabawal, yung 10 kautusan,
no? O yung mga paghatol, paano hahatulan, no? Marami itong batas na to. At itong batas ng Israel, dito dalubhasa si Ezra dahil siya ay isang eskriba, no? Nag-aral ng kautusan. Okay. Si Ezra, sabi rito, ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya lahat ng kahilingan niya ay pinagkakaloob sa kanya ng hari. Okay, pinangungunahan si Ezra ng Diyos. Kaya tumihingi siya sa hari ng Persya, ibinibigay ito. Dahil kumikilos ang Diyos maging sa hari ng Persya. Okay. Ano pa ang mga ginawa ni Ezra? Sa Ezra 7, 7:10. Noong ikapitong taon ng paghahari ni Artaxerxes, umalis si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem. Okay, kasama ang isang pangkat ng mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari, mga Levita, mga awit, mga bantay sa pinto, at mga tagapaglingkod sa templo. Yan. Okay, umalis daw si Ezra sa Babylonia, kasama niya yung isang pangkat ng mga Israelita. Ito yung mga leader. No, itong mga Levita, pari, nagbabantay sa pinto, at itong mga tagapaglingkod sa templo. Ito po yung mga leader ng mga Israelita. Ang kasama ni Ezra papuntang Jerusalem. At sabi niya, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin. Mga tuntunin nito. May sabihin, nag-aral maigi si Ezra. Pinag-aralan niya yung buong kautusan. Hindi nang para ituro, kundi para i-apply niya sa sarili niya at maisagawa niya at saka niya ituturo. Ganun po sincere itong si Ezra. Nag-aral maigi ng kautusan ng Diyos. Excuse me. Okay, at dito, sabi sa Ezra 7, verse 27 to 28, pinuri ni Ezra si Yahweh. Sinabi ni Ezra, purihin si Yahweh ang Diyos ng ating mga ninuno. Inudyukan niya ang hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. Sa tulong ng Diyos, napapayag ko ang hari at ang kanyang mga tagapayo, pati ang lahat ng kanyang makapangyarihang pinuno. Lumakas ang aking loob sapagkat pinatnubayan ako ni Yahweh na aking Diyos upang tipunin at isama ang mga pangunahing lalaki ng Israel. Yan, pinuri na ang Diyos, nagpasalamat siya sa Diyos. Dahil dyan, sabi niya, dahil tinulungan siya, no? Dinudyukan yung hari na pagandahin ng hari ng Persya yung templo ni Yahweh sa Jerusalem. At sabi niya, sa tulong ng Diyos, napapayag niya yung hari, pati yung mga leader ng hari, yung mga tagapayo ng hari. Kaya nga, malakas ang loob ni Ezra, no? Lumakas yung loob niya, sabi niya, dahil sa pangunguna ng Diyos sa akin, dahil sinasamahan ako ng Diyos, pinapatnubayan ako ng Diyos, kaya malakas ang loob ko, kaya lumalakas ang loob niya. Maging doon sa pagsama niya sa mga leader, no? Nadali niya sa Jerusalem itong mga leader, ang mapangunahing leader ng Israel na isama niya, pinangunahan din siya ni Yahweh. Itong mga Levita at pare na maisama niya. Okay. Kaya nagpupuri siya sa Diyos, kay Yahweh. Ano pa ang mga ginawa ni Ezra? No? Kasi nung babiyahin na sila papunta doon sa Jerusalem, no, nanawagan si Ezra ng pag-aayuno. Sabi niya, mag-fasting tayo. No, walang kakain. Magnanalangin tayo dahil delikado bumiyahe patungong Jerusalem. No, nanalangin sila, nag-fasting sila para sila ay makarating ng safe doon sa Jerusalem dahil wala silang kasamang mga sundalo. Dahil nung araw delikadong bumiyahe ka, no, dahil pwede kang patayin diyan, harangin ka dahil alam nila may mga kunin lahat ng dala mo. Kaya nanalangin sila at dininig naman ni Yahweh at nakarating sila ng safe sa Jerusalem. Kaya pinangunahan niya ang mga Israelita na kasama niya, ng mga leader, na mag-ayuno para makarating ng safe sa Jerusalem. Okay? At ano pa ang ginawa niyang pangunguna? No? Pumili din siya ng mga maglilingkod sa templo. No? Dito sa Ezra chapter 8, pumili siya ng mga pangunahing pari, no? Pinili nga niya rin si Serbias,
is Serebias, Hasabias. No, yung dalawa, pinili niya at yung 10 iba pa ng mga kamag-anak din nila para maglingkod doon sa templo. Siya ang pumili dyan. At pagkatapos, nagdala rin siya ng mga ginto at pilak. Saan galing yung ginto at pilak? Na dinala niya, na binigay niya sa pari at mga Levita para gamitin sa templo. Ito ay galing sa hari at sa mga pinuno ng hari, ng mga leader ng hari. Yun. At galing sa mga Israelita na nandun sa Babylonia. Ang mga gintong ito ay naipon ni Ezra at dinala niya doon sa Jerusalem at binigay niya sa mga pari at Levita na gamitin niyo ito para sa templo. Yan, ganyan siya ginamit si Ezra. At ginamit din siya kung paano siya ginamit, sabing ganun dyan. At pinaliwanag din niya sa mga pari, sa mga maglilingkod sa templo na sinabi niya, kayo ay banal at lahat ng kagamitan dyan ay banal sa templo at lahat ng ihahandog dyan ay banal. No? Pinaliwanag niya na ang paglilingkod sa Diyos ay banal. Okay? Yan siya ginamit ng Panginoong Diyos. At binigay nga niya ito sa mga pari at mga Levita at inayos nga nila itong templo. Itong mga gamit na ito, itong mga ginto at pilak, inayos ng mga Levita at mga pari ito at dinala sa templo doon sa Jerusalem. Nung naroon na sila sa Jerusalem, nung may nalaman si Ezra dahil may mga pinuno ng mga Israel na nag-report kay Ezra na ang kanyang mga kababayan, maging ang mga pari at mga Levita ay hindi humiwalay sa mga taga-ibang bayan, no? Sa mga banyaga. Ano tong hindi sila humiwalay sa mga banyaga na ito? Dito sa mga Cananeo, Heteo, Pereseo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo, Amorio. Yan, dito sila hindi humiwalay. Humalo sila sa mga taga-ibang bayan, no? At ito ay pinagbabawal sa kanila ni Yahweh na makihalo sila diyan dahil may impluwensyahan sila na sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi nila sinunod, humalo pa rin sila. Kaya dahil sa paghalo nila, na-impluwensyahan nga sila, no? Na sumamba sila sa Diyos-Diyosan, at ang iba sa kanila ay nakipag-asawa, no? Nag-asawa ng mga banyaga. Na kung saan, pinagbabawal ito ni Yahweh sa kanila, na mag-asawa ng banyaga. Kaya dito, nagkasala sila. At ang nanguna pa sa mga gawain ito, na mag-asawa ng mga banyaga at makihalo, ay ang mga leader mismo nila. Itong mga pari, mga Levita, mga pinuno nila, ang nanguna pa sa paggawa ng ganitong mali na pinagbabawal sa kanilang kautusan. Okay. Ngayon, ang ginawa ni Ezra nung malaman niyang ito na nasa kasalanan ang mga Israelita at ang mga leader ng mga Israelita, mga Levita at pari na nag-asawa ng mga banyaga, ay pinangunahan niya yung pagsisisi. No? Nang marinig niya ito, sinira ni Ezra yung kanyang damit, binasak niya, pati yung balabal niya, binunot niya yung kanyang buhok, pati yung balbas niya, bumunot siya ng balbas niya. Ganun sila pag nagsisisi, bumubunot ng buhok, pati bunot ng balbas, ng buhok sa balbas, at naupong nanlulumo. Kaya nagsisisi, nagsusuot sila parang dadamit sa ako, umiiyak sa Diyos. At naupo siya roon, sabi niya, naupo siya, nagdadalamhati si Ezra, at nakita ito ng mga tao na nakapalibot sa kanya, ng mga Israelita. No? At nabagabag yung kanilang loob dahil alam nila tama yung ginagawa ni Ezra na pagsisisi para sa bayan niya. At nabagabag sila, no? Dahil alam nila na nakagawa nga sila, no? Lahat sila nabagabag dahil nakita nila si Ezra na umiyak at nagsisisi sa ginawa ng mga Israelita, nilang lahat. At habang si Ezra ay nakadapa, no? Sa Ezra chapter 10, nakadapang nananalangin sa harap ng templo at tumatangis, umiiyak at ipinapahayag ang kasalanan ng buong bayang Israel, no? Pumalibot sa kanya ang napakaraming tao at buong kapaitan ding tumangis, no? Nakiiyak na rin. Nagiyakan na rin itong mga mga taga-Israelita na natumangis na rin, nagsisi na rin sa kanilang mga kasalanan na nagawa. Pinangunahan ni Ezra ang pagsisisi. At pagkatapos, habang sila'y tumatangis, no,
sinabi sa kanya ni Sekanyas na anak ni Jehiel mula sa angkan ni Elam, at ito ang kanilang ikinumpes kay Ezra. Sabi nila, nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan. Gayon may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito. Umamin sila sa kanilang mga kasalanan. Pero sabi ni Sekanyas na mayroon pang pag-asa. May pag-asa pa sila sa kabila ng ito. Ano yung pag-asa nila? Ano? At sabi nila rito sa Ezra 10, chapter 10, sabi na, kaya sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos. Yan, sumusumpa kami sa ating Diyos. Na palalayasin namin ang mga babaeng ito, pati ang mga anak nila. Ibig sabihin, hiwalay na sila doon sa kanilang mga inasawang mga banyaga. Ilalayo na sila doon sa kanilang mga inasawang mga banyaga at aalisin na nila itong mga asawa nilang banyaga. At sabi nila, tutuparin namin ang anumang itinakda ng kautusan. Sabi, magbabago na kami. Bumangon ka, sabi nila kay Ezra, at gawin mo ito, sapagkat ito ay pananagutan mo, at kami nasa likuran mo. Susuportahan ka namin sa nais mong revival, na kami ay nagsisisi na sa aming mga kasalanan. Katalikuran na namin yung mga ginawa naming masama. No? Hiwalayan na nila yung mga pangasawa nila mga banyaga, hiwalay na sila. Kaya ang ginawa ni Ezra, tumayo ang paring si Ezra at sinabi sa kanila. No? Totoo na naman. Sabi sa kanila ni Ezra, nagtaksil kayo sa Diyos na mag-asawa kayo ng mga babaeng banyaga. At dahil dito, pinalaki ninyo ang pagkakasala ng Israel. Kaya nga, ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan kay Yahweh na Diyos na inyong mga ninuno at gawin ninyo ang kanyang kagustuhan. Umiwalay kayo sa mga taga rito, palayasin ninyo ang inyong mga asawang banyaga. Yan. Kaya sila ay nagsisi, no? At ito ang kanilang sagot, sumigaw sila, no? Sumagot sila kay Ezra. Pasigaw na sumagot ang buong kapulungan. Gagawin namin ang anumang sabihin mo sa amin. Yan, kaya nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at nagbalik loob ang lahat ng mga Israelita sa Diyos kay Yahweh at tumalikod sa kanilang mga kasalanan dahil pinangunahan sila ni Ezra. Ginamit si Ezra ng Diyos para magkaroon ng pagbabalik loob o revival sa Israel. Okay, makikita natin sa kabuuan ng kwentong ito na si Ezra, pinangunahan niya ang pagbabalik sa Jerusalem. Okay, para makabalik sa Jerusalem ang mga leader at ang pagtuturo ng kautusan, no? Kautusan ni Yahweh, pinuro niya muli yan sa mga Israelita, at ang pag-aayuno para sa kanilang kaligtasan sa paglalakbay. Diyan siya ginamit si Ezra, at nagdala siya ng mga pilak ginto para sa templo ni Yahweh, at ipinaliwanag niya na banal ang paglilingkod kay Yahweh. Okay? At nung malaman niya ang kalagayan ng mga tao, ay pinangunahan niya na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Nung malaman niya na nasa kasalanan ng Israel, no? Okay, pinangunahan niya ito na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. At nagbalik loob nga sila lahat sa Diyos at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. No? Kaya nakita natin dito kung paanong ginamit si Ezra ng Diyos, no, ng Israel. No? Kaya ang aral na maiiwan sa atin ay maiiwan sa atin na aral na ang Diyos ay gumagamit ng tao para sa kapakanan ng nakararami. No? Isa lang si Ezra. Isang tao lang yan, pero siya ay ginamit ng Diyos para dito sa buong Israel. No? Kaya pwede ka rin gamitin ng Diyos. Pwede rin tayong gamitin ng Diyos sa kapakanan ng maraming tao. No, kung paano si Ezra ginamit doon sa revival, no? Huwag natin tingnan yung sarili natin na yan, Lord, paano mo ako magagamit? No, gumagamit si Ezra.
ng tao. Kahit ikaw ay hindi matalino, hindi ka, no, kahit ikaw ay broken, gagamitin ka ng Diyos. Ang hindi lang ginagamit ng Diyos yung marumi. Yan. Pero lahat basta naging malinis at tumalikod sa kasalanan, gagamitin ng Diyos. Kaya meron tayong pwede tayong gamitin ng Diyos kagaya ni Ezra. Okay? Pwede tayong gamitin ng Diyos para sa ikaliligtas o ikabubuti ng maraming tao kagaya ni Ezra. Nais ba natin gamitin tayo ng Diyos kagaya ni Ezra? Kahit sa isang maliit na bagay pero malaking impact ay gagamitin tayo ng Diyos kung nais natin. No? Na gamitin tayo sa ikabubuti, sa kabutihan ng ibang mga tao. No? Si Ezra ginamit no? Kaya ang hamon ko sa bawat isa, sabi nga hamon sa atin ayon dito sa atin na pag-aralan, no? At makikita natin na ang Diyos ay gumagamit ng tao. Sinusuportahan niya yung taong kanyang gagamitin, no? Kagaya ni Ezra, sinuportahan siya, no? Kinausap yung hari, kinumbinsi yung hari ng Diyos, sumuporta sa kanya yung hari dahil kumilos ang Diyos doon sa hari ng Persia at sa mga pinuno nito. Kumilos din ang Diyos para proteksyonan sila sa biyahe. Kumilos din ang Diyos para sumang-ayon ang mga taong bayan kay Ezra na magsisi ng kasalanan. Kaya makikita natin sa paggamit sa atin ng Diyos, kung gagamitin tayo ng Diyos, ay full support din naman ng Diyos sa lahat ng ating mga project. Kung ito'y kalooban ni God. Ngayon, sabi nga, kung ito'y kalooban ni God, tayo susuportahan ni God, gagamitin tayo ng Diyos, no, sa kapangyarihan ng kanyang mga kamay. Kagaya ni Ezra na lumakas ang kanyang loob dahil nakikita niya na kasama niya ang Diyos sa kanyang ginagawa. Nakikita niya yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang ginagawa. Kaya siya nagtatagumpay. Okay? Kaya tayo ay magtatagumpay din kung magpapagamit tayo sa Diyos. At kung yung ginagawa natin ay kalooban ng Diyos na ayon sa kanyang salita. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para alamin ang kalooban niya at gamitin tayo ng Diyos ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban. Kaya isinisik natin lagi yung will ni God at yung paggamit ni God sa atin at yung paglilinis ng buhay para tayo ay gamitin ng Diyos. Okay? Ang hamon sa ating lahat. Ang hamon sa ating lahat, magpagamit sa Diyos, no, para sa ikaliligtas o ikabubuti ng maraming mga tao. No? Pagamit tayo sa Diyos. No, kahit nasaan ka, nasa trabaho ka, sa trabaho mo, pwede ka gamitin ng Diyos dyan. No, sa ikabubuti ng nila. Kung gagawa ka ng mabuti na ayon sa salita ng Diyos, gagamitin ka dyan sa trabaho mo. Amen po ba? Gagamitin ka ng Diyos kahit nasaan ka. Kung ano man posisyon mo sa buhay. No, wala sa posisyon yung paggamit ng Diyos. Wala sa natapos o anumang kurso mo. Basta ang mahalaga nga lang sa Diyos ay magpasakop tayo sa Diyos at maglinis, magayos ng buhay. Gagamitin tayo ng ating Panginoong Diyos. Yun na lang. No? Sabi nga, ang ginagamit niya kahit sino ka man, basta ayusin natin ang buhay natin. No? Okay? Gusto mo natin gamitin tayo ng Diyos kagaya ni Ezra. Kaya magpagamit sa Diyos para sa ikaliligtas at ikabubuti ng maraming tao. Kaya nga, ang title natin, no? Ezra People. Ayan. Si Ezra ay ginamit ng Diyos sa napakaraming tao sa Israel para mag-lead ng revival. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin sa oras na ito bilang pagtatapos. Yes, O God, amang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin ko po sa buhay ni Ezra kung paano mo siya ginamit, Panginoon, na pangunahan, no, Lord, ang Israel, no, sa pagbabalik sa nila sa Jerusalem, sa pagtuturo ng kautusan, no, sa pag-aayuno para sa ikaliligtas nila doon sa pagbiyahe, maging sa pagdala ng pilak at ginto doon sa templo, at ipinaliwanag nga yung paglilingkod sa Diyos ay banal, at pinangunahan din niya ang mga tao na magsisi at tumalikod sa kasalanan,
Dalangin ko, gamitin mo rin po kami, Panginoon, sa ikabubuti ng maraming tao. At dalangin ko, may dedicate namin ang aming buhay sa iyo, makapamuhay kami ng malinis ayon sa iyong kalooban, at patuloy, Lord, na ikaw po ang kumilos sa amin, Lord. Magpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, dahil sinabi nga, Lord, kagaya sa istoryang ito, nung sila'y nagsisi, tumaligod sa kanilang mga kasalanan, Lord, nagkaroon po ng revival. Ganon din po sa aming buhay, Panginoon. Hayaan mo bawat siya sa amin, magsisi, tumaligod sa kasalanan, at gamitin mo po kami para sa revival at sa pagsisisi at pagtaligod din ng kasalanan ng iba. At pagtanggap sa iyo bilang aming Panginoon, pananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus, bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, gamitin mo po kami lahat, saan man kami naroon, sa trabaho man yan, sa saan man, ano man ang aming kurso, ano man ang aming kalagayan sa buhay. Nothing is impossible unto you, O God. Dahil ikaw ang gumagamit ng tao, Panginoon, sa ikabubuti at sa kapakanan ng maraming tao. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko sino man may sakit at karamdaman, ikaw po ang magpagaling. Kung sino man sa amin ngayon ang may sakit at karamdaman, Lord, itouch mo po ang kanilang karamdaman ito. Bigyan mo po kami ng lakas ng aming pisikal na katawan at hayaan mo patuloy kami makapaglingkod sa iyo. Sa tulong mo, Panginoon, at sino man ka po sa pinansyal, ikaw rin po ang aming Jehovah Jireh na mag-provide ng aming pangangailangan. At ano mang problema naming emosyonal, pisikal, Lord, tulungan mo po kami. Hayaan mo, Lord, na sa pamamagitan ng iyong banal na salita, lumakas kami, Panginoon. Physically, spiritually, maging sa financial na aming pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Sa iyo lamang kaluwalhatian. Jesus Christ's name. Amen. God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Amen.